Question ko lang po sa inyong tatlo. Pero kay Clyde muna. Clyde, single din ako! Ako rin. Kay Clyde, ano po yung pinaka-favorite nyong scene sa Isang Daang Awit para kay Stella? Galing ako sa theater, so I love my musicals. So, favorite ko yung... Kasi sa musical, kapag sobrang nararamdaman mo, you break out into a song. And for me, yung scene na kinanta ko sa kanya, ikaw ay simoy sa tuktok ng mundo. Nung kinanta ko na sa kanya yun, kasi parang sobrang na yung emotions, para ako naging musical. Sabi ko, ay, ito na yun. This is my favorite scene. So, I guess, yun din yung malaking turning point ng pelikula sa transitions ng characters. And yeah. So, bago ko ginawa yun, pinag-uusapan namin ni Bella yun. So sabi ko, Caps, ito yung gagawin ko ha. Kakantayin ko sa iyo to. Nasa plano ba yun, Direk? I-whisper ko muna dapat. Yung pinadala ka sa akin na parang... Oo, may pinadala akong fake kay Direk na musical theater na nagpiano, tapos kumakanta siya, nagmomonologue siya, pero kinakanta niya yung words. Gano'n. Run away with me. Yun yung gusto kong sanang lumabas dun sa eksena. Gusto ko siya parang, ito na yung intro ni Direk sa paggawa niya ng musical. And yeah, that's my favorite scene. Siguro this is me being a theater person. I super love that scene also because obviously nakakakilig siya. But ang dami kong favorite scenes dito sa movie. Kahit yung mga simpleng scenes ko with sila Nico, ay yung mga office scenes namin, yung scene namin sa labas ng bar na first time namin nag-meet, yung scene namin ni JC sa karaoke, super favorite ko rin. But after watching it yesterday and sa reaction sa JRU kahapon, I super love the scene with Albi Casino. Paano ko explain yun? Yung nag-walk out, yung last. Tapos, tapos tuloy-tuloy sa rain. So yun, I love that kasi redemption for Stella. And I remember, kasi si Direk Jason Paul, when we ask him like, Direk, ano gusto mo ma-feel namin dito, ganyan. Direk usually allows us to explore what we want to. Pero for the first time, si Direk yung lumapit sa akin, tapos kakatapos lang ng rain effect, sabi niya sa akin, hinakap ka na ni Ulan. Tapos umiyak ako after. Natapos na yung eksena. Tapos na-realize ko, na-meet ko si Von sa Ulan, sa One. And I specifically asked Direk, okay lang ba kung sasabihin ko Fidel, parang naisip ko si Fidel yung nakasalubong ko. And he allowed me to say Fidel. Nag-adlib ako. And dito sa scene, right before I met up with Von, I said Fidel the same way I said it in Isang Daang Tula before I hugged him to say goodbye. So parang it's closure for Stella and also her reclaiming her power. So yeah, that's my favorite. Add ko lang kasi dun sa last na tinutukoy ni Bella, talagang callback siya dun sa first movie. Kasi di ba dun sa first movie umuulan, tapos pinayungat siya ni Von. Parang this time, parang symbolic siya na hindi na niya kailangan si Von para ma-reclaim yung power. There you go, Kyle. Ako naman, I can't say one scene in particular, pero my favorite night siguro was, singles night, the first singles night. Sobrang nag-enjoy ako dun kasi also, doon ko naramdaman yung magic ni Fidel at Stella. Kasi doon sila nag-meet. Nung nasa set ako, nung nakita ko yung shot ni Tehaki, nung shot nila, pinapanood ko yung shot, sabi ko, nakakakilig pala to. Nung unang kita nila, to the point na ayaw kong pumasok sa eksena. Pero doon ko naramdaman yung chemistry nilang dalawa, na undeniable talaga. And I enjoyed the whole process of that whole first singles night. Yun siguro. There you go. Maraming salamat. Kaya natin mga paborito nilang scenes. Pwede ako magtanong kay Kyle. Yes, Direk. Di ba parang
nag-aral ka talagang mag-guitar for this movie. Ito mo naman sa kanila. Wala po akong alam sa gitara. But challenge po sa akin, sa pitching pa lang, kailangan ko matuto mag-gitara. Finally, I found an excuse to learn guitar. And marami ako natutunan na kanta, pero isa lang yung pinapatugtog ko backstage at nabisit sila sa akin doon. Sparks by Coldplay. I heard that. Yes. Wala po akong gitara. So nung nawala na si Kyle sa set, kasi natapos na siya, nung pag-alis niya, I would play Sparks for us to cry sa scene. Nag-work naman. Nakatulong naman. Thank you. But yeah, thank you, Direk, for challenging me in learning how to play guitar. Yeah. Yeah, mukha naman. Okay. There we go. Maraming salamat. Actually, narinig ko yung Sparks. Sabi ko, oh, Sparks. Yun. Narinig ko. Gets ko yun. Alright, thanks so much. Yes, next to ask. Okay, we're down to our last person. Sino ba pwede? Sino ba? Dami. 100 kamay. Last three. Oh, sige, last 3 daw. Last 3. Alright, let's have the girl na may blonde na hair. Ayan. There we go. Hi. Hi everyone. Hello po. So, do I need to snap? No, it's okay. No, okay. The film is really music driven, and also sa film you guys are all musicians. And me as a musician myself, I also want to ask kung paano na-change yung way ng pakikinig nyo with music and also OPM while working with like 100, 100 awit para kay Stella. Ako naman din, I started as a musician before I became an actor. So, being able to put the two together has always been a dream of mine. So, nung pinitch sa akin na kakanta ako sa pelikula, sobrang natuwa ako. I actually use music to prepare myself for a lot of scenes. To set the mood for a certain movie. Ay gagawa ako ng playlist para sa character ko. And I'm just very happy I was able to mix both of my two passions together. Yeah. I think same. A singerist. And then I'm always that person on set that asks for speakers from the audio man kasi nagpapa-play ako ng music. So sa theater, meron silang pentameter. May way of counting sila their lines and the beats for their scene. So sa film, not really, but the scene has to have rhythm. So the reason I always play songs loudly on set is not just for me to immerse and to activate my emotions, but for everyone to be on the same pace. Not just me, but also the staff and the cinematographer. So when I played the Orange and Lemon song that JC sang nung Baby Ulan scene, so nakaharap ako sa buntod. Pagtalikod ko, nagulat ako na yung mga cameraman namin na tatuwa-tuwa. Siguro dahil ano ko to na-prove ko to nung ginawa ko, kinanta ko yung, sabi ko, hirap mag-explain. Siyempre, Three-word rule. Gulo talaga ako as a person. Ako talaga yun. I'm always a big fan of OPM. Ano talaga ako kahit meron akong fans dito na lagi kong kinakanta yung Mahal Kita, yung Ewan ng Apo. And I always treat it as a monologue na hindi ko alam kung bakit ba ganyan. Parang pag kinikwento ko siya, na may tono lang. And I know that music is the sound of feelings, of course. And for me, every music is a monologue. And ganun yung nararamdaman nila, that's why. So, na-prove ko to nung time na, sige nga, try kong kantahan yung tao sa eksena. Na-prove ko yun sa kanya. Kasi dapat ako yung iiyak nun siya yung umiyak. So, pwede naman talagang maging power talaga ng music. And that already changed my perspective and to the power of the sound and the music. And yeah.
if that makes sense. It does make sense. Maraming salamat po. I relate to that. This year I went through so much. Like personally, I went through so much. Later na po. Sagutin muna natin yung tanong niya. I went through so much professionally also. Parang one thing I learned this year is that wala pala ako natutunan. One thing I learned this year, I did learn a lot. One thing I learned this year is only you will have your back. You know, you have so many friends, but those friends will, one by one, disappear when you're in trouble. Those friends will, one by one, stop checking in. You have to figure out how to get out of this situation alone. And when you do, it's gonna feel so good. And it's okay that you had to do it alone. It's nobody's responsibility to save you but you. It's your responsibility. And also, the world will try and tell you that you're smaller than you are, but you're not. You have to define how small or big you are in this world. And sometimes it's okay to be small. And then you have moments where you're larger than life. So you have to figure out what season you're in right now. Do you want to stay small, or do you want to say, you know what, I'm ready for big challenges. This is my big moment. So whatever you're going through, I hope you don't stay there long, because we're all rooting for you. Beautiful. We're taking notes, Bella. JC, any Maybe advice ko. Fiddle na fiddle ako. Lagi kong sinasabi sa mga, siguro mga estudyante and everything, huwag kayong tumigil magkwento. Ikwento mo yan kahit sa paanong paraan. Ikwento mo, isulat mo sa papel, isabihin mo sa kaibigan mo, ilagay mo sa tula, gawin mong kanta, gawin mong kwentong mahabang mahaba, maikling maikli, isang word lang. I-express mo siya palagi. Kasi doon naman nagsastart yung sparks. Isang trigger lang yun eh. Para bumalik ka ulit sa passion mo. Kung saan yung creative side mo. And lagi ko sinasabi, kahit gaano kababaw yung kwento mo, ikwento mo. At may matututunan ka doon palagi. So, yeah, as an artist, siguro yun lang yung pwede kong maibigay. There goes, salamat. One thing every day that actually makes you happy. So kahit kasing simple lang siya ng kumain ng ice cream, if it will make you smile today, kahit isang kutsarang ice cream lang, hindi mo ubusin lahat. Pagbigyan mo yung sarili mo. Huwag mo i-judge yung sarili mo. Do anything that will make you happy today. Kaya, Chari. Sabi na nila lahat eh. Hindi, joke lang. Ang masabi ko sa ganyan, in life, you know, we have so many dreams and so many aspirations na at the end of the day, you also have to sometimes accept kung hindi para sa'yo. Always taught me this, you only live once. Kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, bakit mo ginagawa? At always have the expectation not to get what you want. You know, it doesn't mean na hindi maganda yung ginawa mo. Baka hindi lang para sa iba. Pero masaya ka sa ginagawa mo, pagpatuloy mo. Yun yung mahalaga. Yun siguro masasabi ko. Yes, namin. Thank you so much. Direk, may dinadagdag siya. May isa pa siguro, Yes, lang pakatulong. Maybe it's always my process whenever I'm in rehearsals in the theater. I try to win 3 times a day. Try to win. Try to go for a goal that I will win 3 times a day. Anong tingin niyo dun sa ending? Ano? Plot twist. Siguro pag ganun yung binitaw na salita, baka maghintay pa ako konti. Pero baka hindi naman 8 years. Pero
kapag naman nakita ko talagang ayaw na, kailangan mo magrespeto ng desisyon. Actually, tinanong sa akin to sa JRU kahapon, like, if in another universe daw, would Stella have parang asked Fidel for another chance? Or no, the question was like, would Stella set Fidel free? Parang ganon. Sabi ko, it's not Stella's choice. It's not Stella's choice to let Fidel go. That's purely Fidel's choice. So we don't own people. You don't own their affection, you don't own their time. So we shouldn't expect anything from them. So siguro in real life, if I see that